Number 1 kayo sa East. Unstoppable ang team mo. Lahat nagsasabing kayo na ang next champion. Pero sa isang iglap, biglang mukhang babagsak ang lahat. Dahil sa nangyari kay Cade Cunningham. Isang shocking headline na unang ibinunyag ni Shams Charania na nag-collapse ang lungs niya. Oo, tama ang narinig mo. Collapse lungs. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Gaano ito kalala at bakit para sa isang pinaka-worst timing pa nangyari? Habang number 1 pa sila sa East. At mas nakakagulat, hindi lang si Cade ang nakaranas nito. May iba pang NBA players na dumaan sa parehong sakit. Alaman natin ngayon. What's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Noong unang lumabas ang balita mula kay Shams Charania, agad nagpanik ang NBA fans. Ang headline, Cade Cunningham, collapse lung. Hindi ito simpleng injury, hindi ito sprain, hindi ito ankle tweak. Ito ay isang medical emergency. Sa simpleng paliwanag, ang collapse lung o pneumothorax in scientific term ay nangyayari kapag may hangin na pumapasok sa pagitan ng lungs at chest wall. Dahilan para mag-collapse ang baga. At para sa isang elite athlete tulad ni Cade Cunningham, sobrang delikado nito dahil ang basketball, endurance, breathing, conditioning, kapag naapektuhan ang baga mo o sira ang baga mo, parang tinanggalan ka ng engine. At mga idolo, ang mas masakit dito, nangyari ito habang nasa peak ang team nila. Number 1 sa East, dominant, kontrolado ang standings. Lahat ng analyst nagsasabing legit contender na sila. At si Cade Cunningham, siya ang puso ng sistema. Playmaker, scorer, leader, biglang boom, out. Isipin mo, parang nasa finals ka na ng ML at biglang nawalan ng internet. Ganun kabigat. At ngayon, ang tanong, kaya bang manatili sa top ng team kung wala ang franchise player nila na si Cade Cunningham? History tells us, mahirap. Mga idolo, gaano kalala ang collapse lung? Hindi biro ang collapse lung o pneumothorax. Symptoms nito ay hirap huminga, chest pain, bigla ang panghihina. At sa worst cases, kailangan ng surgery. Recovery time, depende sa severity nito. Pwedeng weeks, pwedeng months, at para sa isang NBA player, hindi lang basta recovery. Kailangan mo pang ibalik ang conditioning mo sa elite level. Kaya ang biggest concern dito, makakabalik ba si Cade Cunningham sa dati niyang laro o may magiging limitasyon na? At may mga NBA players na nakaranas na rin nito. Hindi si Cade Cunningham ang una. May mga naunang NBA players din na dumaan sa parehong kondisyon. Si Brandon Ingram. Nagkaroon siya ng lung-related issues, blood clot na konektado sa breathing problems. Marami ang nag-alala sa karir niya, pero nakabalik siya at naging all-star pa. Pangalawa rito, si Chris Bosh. Isa sa pinakaseryosong kaso. Blood clots din sa lungs. Sadly, dito na natapos ang karir niya. Pangatlo, si Andrei Kirilenko o mas kilala natin si AK-47. Nagkaroon din ng lung issues noon early career niya pero nakabalik at naging solid player pa rin. Makikita mo dito, iba-iba ang ending. Pwedeng comeback story, pwede rin career altering. Kaya ngayon, nakatutok ang buong NBA sa magiging recovery ni Cade Cunningham. At ngayon mga idolo, ang biggest question, ano mangyayari sa team nila habang wala si Cade? Kapag nawala ang number 1 option, babagal ang offense, mawawala ang primary playmaker, pressure sa ibang players. At kahit number 1 pa sila ngayon, sa NBA, mabilis magbago ang lahat. Isang injury lang, pwede mo magsak sa standings. Pero dito papasok ang tunay na test. Championship team ba talaga sila o Cade dependent lang sila? At pagdating ng playoffs, kung hindi pa 100% si Cade, kaya ba nilang lumaban? Mga idolo, ang kwento ni Cade Cunningham ngayon, hindi lang tungkol sa basketball. Ito ay tungkol sa health, sa timing, at sa reality na kahit gaano kakalakas, isang iglap lang pwedeng magbago ang lahat. Pero kung may isang bagay na sigurado, ang mga tunay na bituin bumabalik. Kaya ang tanong ko sa inyo, makakabalik ba si Cade Cunningham sa dati niyang form? O ito na ba ang simula ng pagbagsak ng kanilang number 1 seed? Comment nyo sa baba ang thoughts nyo at ating pag-usapan mga idolo. At kung gusto niyo pa ng NBA stories, analysis at latest basketball debates, siguraduhin niyong mag-like,
mag-subscribe at i-hit ang notification bell button. Dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. Once again, this is your Spotlight and Sports. Maraming salamat mga ka-sports.